Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po muli ang Apo Adman ng Templong Anitohan ng Luntiang Agama at ngayon ang ating ika-63 days of 100-day countdown patungo sa ating 48th birthday. At ngayon po ay Huwebes Santo at nagpapasalamat ako kasi nakumpleto na natin ang ating mga misyon na naka-impake na ako yung mga modules, 10 modules and 20 certificates na aking dadalhin na sa Hawaii ay ready na. So bukas na lang ng hapon, Biyernes Santo, ay pupunta tayo ng Taguig. But then, nandito tayo sa Tungko, no? Sana sa Dalamang Bulacan, at nakita natin ang dami pa rin palang naglalakad, no? Nag-aalay lakad para sa mahal na araw. Usually, ito ay tradisyon ng mga Katoliko sa Pilipinas na sila ay pupunta sa mga simbahan upang mamanata. At hindi katulad ng mga kabataan ko na talagang dagsa, no? Dagsa. Dito pa lang sa Quirino Highway ay makikita mo talagang dagsa ang mga tao na siksikan, pero ngayon hindi masyado. But as of this moment, ang oras natin ay 9:30 ng gabi. Sabi, ang balita ay marami na raw tao doon sa grotto. So Our Lady of Lourdes shrine, no? Na kung saan na-reinstate siya sa simbahang Katoliko ng Archdiocese of Malolos. But then, ang 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 araw na to, no, ay in-encourage tayo to acknowledge Tala for guidance and direction, which is the star, no? Isang kapatid na naman ni Diwatang Mayari. Kagabi, ang napag-usapan natin ay ang Diwatang Hanon. O hindi yata natin napag-usapan yan, kundi na-post natin sa Buy Me a Coffee. But for this day, it is the Diwatang Tala, no? So, ang tala ay for guidance and direction. And probably, ito rin yung hinihingi ng mga tao ngayon na naglalakad, na pumupunta, na mamanata, na kung sakali mabiyayaan sila ng mga patnubay at paggabay sa kanilang bahay. Although, in this early this morning, nakapag-usap tayo kay Lakay at napag-usapan namin ang patungkol sa doctorate degree na binibigay ng Luntiang Agama. At gayon din yung kagabi, merong Doctor of Naturopathic na nagtatanong about the path of becoming a Doctor of Hilot. Sa Pilipinas, masasabi ko wala pa po tayong legal na doctorate degree. Pero hindi nangangulugan na ang Templong Anton ay hindi maaaring makapagbigay ng doctorate degree bilang isang manghihilot. Kasi ang doctorate degree natin ay ministerial degree, hindi siya academic, kundi ministerial. So pinaliwanag ko rin kay Lakay kanina, ano ba ang kaibahan? Ano ba ang kaibahan natin ng hilot binabaylan natin sa hilot ng TESDA at hilot ng PITAC? Yes, ang PITAC at TESDA ay is a government agency na nagbibigay ng standard at limitation sa mga kanilang practitioners, no? So, limitado lang po ang kanilang gawa. Pero ang hilot na ating pinopromote ay isang ministerial services. So, ibig sabihin, pag ministerial services siya, hindi siya pang negosyo. Kasi sa TESDA, kung ikaw ay graduate, bibigyan ka nila ng trabaho. Actually, ang totoo, hindi po. No? Parang marami ako na pag-graduate na nung ako'y TESDA, na tayo pa rin ang tumulong na maghanap ng trabaho. Pero yung trabaho is magtatrabaho sila sa spa. So, spa services na kung saan ay per commission lang ang kanilang kinikita, no? Swerte na lang kung ang isang empleyado, isang manghihilot o graduate ng Hilot Wellness Massage, NC2, ay magkaroon talaga ng regular na salary na talagang kinsenas at katapusan, 15:30, makakantayan pa sila ng fixed amount na hindi lang pang commission. Kung ilan ang tao na hilot mo, yun ang kikitain mo. Sa PITAC naman, no, ilan pa lang din ang mga registered na PITAC na manghihilot, no? Nasa 16 to 24 yata. Hindi ko lang alam, hindi ko na po sinusubaybayan kung nag-progress na sila at nagkaroon na rin ng maraming registered ng PITAC na manghihilot. Kasi nga, ito ay kontrobersiya na kung saan ba talaga. Kasi kung gugustuhin talaga ng PITAC na magkaroon ng lisensya ang isang manghihilot sa kanila, mula sa kanilang ahensya, ay talagang pinag-igting po nila ang pamamaraan ng pagkakaroon ng license. No? Tulad ng TESDA, ang TESDA kasi Luzon, Visayas, Mindanao, may regional at saka may municipal level, pero ang PITAC ay wala. No?
So kulang ang, I don't know kung kulang ang budget o kulang talaga ang pagpupursige, yung determinasyon ng PITAC na maging legal ang hilot sa ating bansa. No? At isa pa, kung sakali man, ang problema kasi ng PITAC ay ginaya niya lang din ang sistema ng hilot wellness massage na test no? Na kung saan ay tutuusin kung masahe lang ang hilot, ay dapat ang lahat ng ito ay under Department of Health sa Committee on Examiners on Massage Therapy, CAMT. Ika nga, kung masahe ito ay dapat sakop to ng CAMT. Pero pinaninindigan natin ang hilot ay hindi masahe. No? Kung kaya, ang Hilot Academy of Binabaylan sa pamagitan ng Templong Anituhan at Bahay sa Antala ay pinapahalagahan natin, binibigyan natin ng distinction ang practice ng Hilot Binabaylan na ito ay ministerial. So sa paanong paraan, hindi natin maaring ihiwalay ang kaluluwa sa katawan ng tao. Kung kaya't ang ating serbisyo ng hilot ay may pagka-espiritual. So spiritual siya, pero ginagarantiya ng konstitusyon ng ating bansa na meron tayong kalayaan. At ito nga, ang pamamaraan ng Hilot Binabaylan, ito ay spiritual at hindi ito bawal o labag sa batas. Walang relihiyon o walang spiritual o paniniwalang spiritual na pinagbawal ang Pilipinas, ang konstitusyon ng Pilipinas. Maliban na lang kung ang simbahan nagpapatakbo ng ating bansa, doon magkakaroon ng maraming bawal. So makikita natin kung ano ang kaibahan ng Hilot Binabaylan sa masahe, sa Hilot Wellness ng TESDA, at sa hilot na pinapatupad ng PITAC. At gayon din, no, gusto ko lang din linawin, kung ikaw ay Doctor of Naturopathy, hindi ibig sabihin automatic magiging Doctor of Hilot ka. Iba. Iba po ang title na ating binibigay. Kung ang sinasabi ay Doctor of Hilot, ang atin ay Doctor of Ministry in Indigenous Filipino Health, Healing Arts, and Sciences. So IFHAS ang ating ibinibigay na title. So kung nais niyo po maging Doctor of Hilot ng IFHAS, ay kailangan niyo po magkaroon muna ng master's degree on Hilot Binabaylan practice. At para naman kayo magkaroon ng master's degree, ay kailangan magkaroon kayo ng bachelor's degree muna. Pero sa ngayon, ay wini-welcome natin ang lahat ng practitioners na merong NC2, no? Kagandahan, lahat ng mga may NC2 o National Certificate Level 2 on Hilot Wellness Massage, at yan din sa massage therapy o kung ano man ang NCT nyo na healthcare related ay ating tinatanggap. Kung kayo rin man ay bachelor's degree at graduate ka at may license ka, halimbawa kayo ay nursing, midwifery, o kung ano man na may bachelor's degree, ay pasok po kayo para magkaroon ng master's degree sa ating Hilot Academy of Binabaylan. So ito lang muna mga kabayan, mga kalahi. Diba? Ilang araw na lang din po kasi Friday, Saturday, and Sunday, lilipad na tayo papuntang Hawaii. So magpapaalam ako panandalian. Pero makakasama po kayo kasi di pa tapos ang ating 100-day countdown. At pihado sa pagbalik ko ay matatapos na rin itong ating countdown kasi birthday ko na ng May 10. So hanggang sa muli, ako ang Apo Adnan ng Templong Antuan ng Lunting Agaman, nagsasabing mayari na pag-asatin. Paalam!